Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo, at pagkatapos siya muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Pagkatapos ng mga ito, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. Habang binabasbasan niya sila, siya'y umalis at dinala paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila at pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan. Palagi silang nasa templo at do'y nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkatapos, iniakyat siya sa langit at sila'y sumamba sa kanya at bumalik sa Jerusalem na taglay ang malaking kagalakan. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga minamahal na kapatid, ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay isang napaka-espesyal at misteryosong pangyayari. Maaring tanungin natin, bakit siya kailangang umalis? Bakit hindi na lang siya nanatili upang gabayan tayong lahat hanggang ngayon? Subalit sa mata ng pananampalataya, ang pag-akyat ni Kristo ay hindi isang pamamaalam, kundi isang pagbubukas ng bagong kabanata ng ating pananampalataya. Ito ay paanyaya sa isang bagong pananaw kung nasaan si Jesus ngayon, at sa isang bagong pananagutan bilang kanyang mga saksi. Kapag may umalis sa atin, natural ang lungkot. Kapag may mahal tayo sa buhay na nawala o lumayo, parang pakiramdam natin, iniwan tayo. Ganoon din marahil ang inaasahan nating reaksyon ng mga alagad. Pero ang sabi sa Ebanghelyo, sila'y bumalik sa Jerusalem na taglay ang malaking kagalakan. Bakit? Dahil nauunawaan nila ang lahat. Ang pag-akyat ni Kristo ay hindi pagkawala, kundi pagpapalawak ng kanyang presensya. Hindi na siya limitado sa isang lugar o panahon. Si Jesus ay ngayon nasa lahat ng dako, sa panalangin, sa kapwa, sa simbahan, sa mahihirap, sa mga sugatang puso. Sa madaling salita, hindi siya nawala. Mas naging malapit pa siya sa atin sa paraang mas malalim, mas personal, mas espiritual. Sabi ni Jesus, ipangangaral sa pangalan niya ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng bansa. Ang pag-akyat ni Kristo ay hudyat ng paglipat ng tungkulin. Ang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita ay iniaabot niya ngayon sa atin. Sa ating mga salita, sa ating kilos, sa ating pagtindig sa katotohanan, sa ating paglingap sa ating kapwa. Hindi sapat na tayo ay tagahanga lamang ng ating Panginoong Hesus. Tinatawag tayong maging saksi niya. At kung minsan, ang pagsaksi ay hindi kailangan ng mikropono. Kailangan lang ng puso na totoo. Buhay na simple at pananampalatayang buo. Pagnilayan natin sa ating buhay, umaakyat ba si Kristo o nakapako lang? Ang problema minsan sa pananampalataya ay napapako tayo sa krus. Nakakalimutan natin ang kwento ni Kristo ay hindi natapos sa pagkapako. Ito ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Sa mga kabiguan natin, sa mga pagkakasala natin, minsan napaparalisa tayo. Parang pakiramdam natin, hindi na tayo makakabangon. Pero ang pag-akyat ni Jesus ay paalala. Ang sino man kay Kristo
ay tinawag na bumangon, tumingin pa itaas, at magpatuloy sa misyon. Kaya't sa ating paglakad sa buhay, mahalagang tanungin, umaakit ba ako sa pananampalataya o pababa na ako? Nagiging tagapagdala ba ako ng kagalakan ni Kristo o ako ang nagkakalat ng takot at galit? Hindi natin malalampasan ang hamon ng misyon kung wala tayong ugat sa panalangin. Ang mga alagad pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus, sumamba at nanatili sa pananalangin. Ito yung susi ng pananampalatayang umaakyat. Panalangin, pagsamba, at pakikiisa sa Diyos. Hindi sapat ang paggawa. Kailangan natin ng being with God, ang manatiling konektado, laging mulat sa Kanyang presensya at humuhugot ng lakas sa katahimikan. Sama-sama po nating pagnilayan ito. Sa anong bahagi ng buhay natin tayo tinatawag ni Jesus na umakyat? Magbago ng pananaw, magpatuloy sa misyon, at magbigay saksi sa Kanyang pag-ibig. Ako ba ay nananatili sa pagkakapako ng nakaraan o handa akong umakyat sa bagong buhay kasama si Kristo? Ang presensya ko ba sa mundo ay nagdadala ng Diyos sa iba o ako'y abala lamang sa sariling interes? Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, umakyat ka sa langit hindi upang kami iwan, kundi upang kami samahan sa mas malalim na pamamaraan. Salamat sa paanyaya mong tumingin pa itaas, hindi upang takasan ang mundo, kundi upang makita ka sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Turuan mo kaming maging saksi sa salita, sa gawa, at sa simpleng presensya. Hugutin nawa namin ang lakas sa iyong Espiritu at hayaan mong akayin kami pa itaas, palapit sa liwanag, palapit sa iyong puso, palapit sa misyon. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary, at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa.
patungo sa mas matibay na pag-asa.